Nagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Nagdiriwang ka, nagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Nagdiriwang ka, nagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Nagdiriwang ka, nagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Nagdiriwang ka, nagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, oh Jesus. Nagdiriwang ka. Praise the Lord. Hallelujah. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa Midweek Fellowship. At bago po ang lahat, gusto ko po kayong batiin ng Happy 43 years anniversary Lingkod ng Panginoon Charismatic Community. At ngayon naman po, wag po natin kalimutang i-like and share ang live streaming na ito sa ating mga kaibigan at mga kakilala. At share din po natin in public nang maraming makapakinig, makapanood at mapagpala ng salita ng Diyos. Sige po, sabayan po natin ang Anointing Band. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hinalayan na tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen. At walang kahit anuman ang mag-aalis ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sama-sama tayong umawit. Praise you, Jesus. Set free in your love. Washed clean by your blood. So faithful, so true. My desire, more of you. Dead of me by your light. Rise in me, I'm alive. So faithful, so true. My desire to live for you. Hallelujah, praise you, Jesus. Nothing in the sky above, or even in the earth below. Indeed, nothing in all of creation will ever be able to separate us. Neither will our fears for today. Hallelujah. Nor the worries of tomorrow. Indeed, nothing in all of creation will ever be able to separate us from the love of our God. Lord, salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah. Patuloy ka naming papupurihan. Set free in your love. Washed clean by your blood. So faithful, so true. My desire, more of you. Hallelujah. Dead to me by your light. Rise in me, I'm alive. So faithful, so true. My desire to live for
kapag Hallelujah! Lord, you are good. Napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah! Kaya karapat-dapat ka lamang sa pinakamataas na papuri at pagsamba. Hallelujah! Praise you, Jesus! Umawi tayo, pumalakpak tayo para sa ating Panginoon.
makapangyarihan sa lahat. We believe, Lord God, na Ikaw ay nasa kalagitnaan namin, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, wala po kaming ibang gagawin, kundi magpuri sa iyo, sumamba sa iyo, itaas ang pangalan mo, dakilain ang pangalan mo. Hallelujah, hallelujah. Dahil ito po yung dahilan kung ba't kami nabubuhay, Panginoon. The reason we live is to worship you, O God. Hallelujah. Wala man po kaming kayang ibigay na kahit ano. Panginoon, nakalugod-lugod sa iyo, Lord God. Pero tanggapin mo po, Lord God, yung pag-awit namin, yung pagpupuri namin, yung pagpalakpak namin, yung pagsayaw namin, Panginoon. Lahat ito, Lord God, ay inaalay namin sa iyo, Lord God. Napakabuti mo, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Wala nang bang papantay sa kabutihan mo, Panginoon. Sa iyo po nang gagaling, Panginoon, lahat-lahat sa amin. Sa iyo po nang gagaling, Lord God, yung buhay namin, yung hininga namin, Panginoon. Hallelujah, yung mga pagpapala, yung mga pagpapagaling, yung pagpro-provide mo, Lord God, sa lahat ng pangangailangan namin sa araw-araw, Panginoon. Lahat ito, Lord God, ay kaloob mo sa amin, Panginoon. Kaya truly, Lord God, you are the good, good Father. Hallelujah, and you deserve the highest glory and highest praise. Jesus, hallelujah. Panginoon, nakikita mo po, Lord God, ang buhay, ang puso, ang isipan ng bawat isa, Panginoon, na naririto, Panginoon. Lahat kami, Lord God, ay humaharap, Lord God, sa mahabaging trono mo, Panginoon. Nagsusumamo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, Ikaw lang ang Diyos na aming sasambahin. You are the one true living God, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, ibigay natin sa ating Panginoon o yung nararapat na pagpupuri para sa Kanya. Lahat ng mga kabigatan na nararamdaman natin, mga pagsubok na pinagdadaanan natin, at ang future natin ay ilagay natin sa kamay ng ating Panginoon. Hindi bingi ang ating Panginoon para hindi marinig ang ating mga panalangin. Hindi maiksi ang kamay ng ating Panginoon para hindi tayo tulungan sa panahon na kailangan natin ng tulong niya. Hallelujah. Kailanman hindi tayo iiwan ni pababayaan man ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, sa oras na ito, taas mo yung mga kamay, pikit mo yung mga mata. Huwag muna tayo mag-isip ng anuman. Mag-focus tayo sa pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing to you. Through my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I
sing it out. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names.
Amen. Maraming salamat po sa mga awiting pagsamba at pagpupuri. At ngayon naman po, tayo ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng salita ng Diyos. At ito po ay pangungunahan ni Sister Marisa Aldaba Aguilar sa series na Encountering Jesus and His Forgiveness. Sa topic na The Simple Woman Who Anointed Jesus. Sige po, ibalik po natin ang wagas na papuri sa ating Panginoong Jesus. Amen! Pagpalang araw po sa ating lahat. Sama-sama muna po tayong manalangin bago po tayo makinig ng mga salita ng Diyos. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa pagkakataong muli mong pinagkaloob sa amin upang kami ay makapakinig ng iyong salita. Ama, gabayan mo po ang magbabahagi ng iyong salita sa araw na ito. Gayon din po, Ama, ang lahat ng makakapakinig nito upang ang bawat salita mo na aming mapapakinggan ay lubos naming maunawaan upang ito ay aming maisapamuhay nang sa gayon ito ay magdulot na tunay na pagpapala hindi lamang sa amin kundi sa aming mga kapwa. Ito po, Ama, ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po ay isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay pagpapatuloy natin ang ating series na Encountering Jesus and His Forgiveness. At ang ating pinakapaksa sa araw na ito ay The Sinful Woman Who Anointed Jesus' Feet. Bakit nga ba mahalaga na ang bawat tao sa mundong ito ay magkaroon ng encounter kay Jesus Christ? Dahil ang malungkot na katotohanan po ay hindi maganda ang kondisyon ng maraming tao sa mundo ngayon. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 3, humanity is dead in trespasses and sins. Ang maraming tao po, ang buong sangkatauhan daw po ay patay dahil sa pagsuway at mga kasalanan. Many people in this world equate life with pleasure and self-indulgence. And the way the world celebrates life is a path to spiritual death. Marami pong tao sa mundo ngayon ay parang ang iniisip nila sa buhay ay yung parang magbigay ng kaligayahan sa sarili. At yung kanilang pamamaraan ng pamumuhay ay magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Dahil marami pong tao sa mundo ngayon ay sumusunod sa masamang takbo ng mundo at napailalim sa espiritu na naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Kung kaya sila ay nalilinlang sa nature, sa binibigay ng pleasure ng mundong ito. Kaya maraming tao ang naliligaw ng landas at nasasayang ang kanilang mga buhay na dapat sana ay nararanasan din yung kagandahang loob ng Diyos at nabubuhay na punong-puno ng pagpapala. Dahil ang kalooban po ng ating Ama sa Langit, ang lahat ng tao ay maranasan ang kanyang kagandahang loob at magkaroon ng buhay na punong-puno ng pagpapala. Marami din pong tao sa mundo ngayon ang nanaranasan ng maraming problema, maraming paghihirap, maraming challenges na parang wala ng katapusan at walang pag-asa na mapagtagumpayan. Totoo naman po na lahat ng tao, pati ang mananampalataya, ay dumaraan sa pagsubok, nakakaranas ng problema, nakakaranas ng paghihirap. Ang malaking pagkakaiba nga lang po, ang mga mananampalataya, dumaan man sa lahat ng pagsubok at paghihirap, laging nagtatagumpay dahil sa tulong at biyaya mula sa Panginoon.
Kaya ano nga po ba ang kailangan ng mundo sa ngayon? Ano po ba ang kailangan ng mga taong ito na nakakaranas ng naliligaw ng landas at nakakaranas ng mga paghihirap na walang katapusan at walang pag-asa? Alam na alam po natin ang kasagutan mga kapatid dahil dati rin po tayong nabubuhay na punong-puno ng pagkakasala. Dati rin tayong sumusunod sa masamang takbo ng mundong ito at nabubuhay na walang pag-asa. Ang kailangan ng mundo ngayon, ang kailangan ng bawat isang tao ngayon ay magkaroon ng encounter with Jesus. A personal encounter with Jesus, makilala siya, magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya, at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. An encounter with Jesus Christ can make the biggest difference in the life of any person. A personal encounter with Jesus Christ is a transformative experience that has the power to change lives, redirect path, and instill a profound sense of purpose and identity. Ang sino mang tao na makilala, ma-encounter si Jesus, makilala siya at magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya, ay nagkakaroon ng pagbabago sa buhay. Kung naliligaw man siya ng landas, natatama na yung landas sa kanyang tinatahak. At kung ang buhay man ay walang kabuluhan at di niya alam ang purpose niya kung ba't nandito siya sa mundo, hindi niya alam kung sino talaga siya sa mata ng Panginoon, ang lahat ng yan ay magkakaroon ng linaw kapag nakilala mo, pag nag-encounter mo si Jesus. Anyone who encounters Jesus will never be the same again. Jesus, as our Savior, can see into the depths of the human heart, and He offers forgiveness, healing, and a new beginning. Marami pong magagandang bagay ang ma-experience ng mga tao kapag na-encounter nila si Jesus Christ. At isa sa magandang bagay na maranasan ng isang tao na na-encounter si Jesus Christ ay ang maranasan ang kapatawaran na ibinibigay ni Jesus. An encounter with Jesus leads to a deep sense of repentance and the reception of forgiveness, as seen in the life of Zacchaeus, yung tax collector na after niya na-meet at na-encounter si Jesus ay nagkaroon ng change of heart and a desire to make amends, baguhin, itama yung kanyang mga pagkakamali, magkaroon ng pagbagong buhay, kaya tinanggap niya ang pagbabago, ang kapatawaran mula kay Jesus. Repentance is more than just saying sorry. Hindi lang to sasabihin mo na nagsisisi ka. It is about a change of mind that leads to a change of actions. It means turning away from sin and turning to God. Hindi lang po ang repentance mo, hindi yun sinasabi mo lang na, sorry, nagkamali ka. Hindi ito pagbabago ng isip tungkol sa kasalanan, pagbabago ng isip tungkol sa Diyos, at magiging daan para magbago ang buhay mo, magbago yung mga ginagawa mo. Ito yung pagtalikod sa kasalanan at pagbalik loob sa Diyos. True repentance leads to a fresh start. At sa araw na ito, makikita po natin kung paano yung true repentance ay naging daan para tanggapin na isang makasalanang babae ang kapatawaran mula kay Jesus Christ. The sinful woman who anointed Jesus' feet. Basahin po natin ang tungkol dito sa babaeng ito sa Lucas chapter 7 verse 36 to 50. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng mababangong nasa sasidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan, umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito.
Nang ito ay makita ng pariseong nag-aanyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon, guro? Tas sagot niya. Sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Jesus, sa palagay ko po ay ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa inyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Why did the sinful woman give such an unreserved act of love and worship to Jesus? Bakit gayon na lamang ang pagpapakita ng pagmamahal at pagsamba ng babaeng makasalanang ito kay Jesus Christ? Pag sinabing unreserved, it means with complete openness, sincerity, and wholeheartedness without hesitation or holding back anything. Yung babae pong makasalanan, nung pinakita niyang pagmamahal kay Jesus, yung pagsamba, binigay na niya lahat-lahat. Hindi siya, with openness, wala siyang tinago, buong katapatan at buong puso niyang ipinakita yung pagmamahal niya kay Jesus. Walang pag-aatubili at wala na siyang reservations pa na sa kanyang pagpapakita ng pagmamahal at pagsamba kay Jesus sa kabila ng maraming nakakakita sa kanya. Despite the risk of humiliation and rejection, the sinful woman walked into the Pharisee's house carrying a jar of expensive perfume. Pwede sanang hiyain o tanggihan papasukin ng pariseo yung babae. Pwede hindi siya pinapasok. Pero hindi yun inisip ng babae. Pumasok siya dun sa bahay ng pariseo kahit hindi po siya imbitado. Dala-dala niya yung mamahaling pabango. Wala siyang sinasabi. Yung actions niya ang nagsasalita para sa kanya. Hindi lang siya umiyak. Siya ay humagulgol. She did not simply anoint Jesus. She poured out her most precious possession on his feet. Binuhos niya yung mamahaling pabango sa paanan ni Jesus. Her every action was charged with humility, reverence, and brokenness. The woman knelt at Jesus' feet. Lumuhod siya sa paanan ni Jesus. Yung kanyang luha ay bumubuhos at ginamit niya yung kanyang luha para mahugasan ang paa ni Jesus. At ginamit niya ang kanyang buhok para mapunasan ang paa ni Jesus. Yung kanyang pagluha ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal kay Jesus. Yung kanyang sorrow dun sa kanyang mga nagawang kasalanan. Yung kanyang buong pagsisisi sa kanyang mga nagawa at yung kagalakan na tinataglay niya dahil sa sa kapatawaran kanyang tinanggap. Alam na alam nung babaeng makasalanan yung bigat ng kanyang kasalanan.
at alam din niya yung yung ah, yung kagandahang loob na pinagkaloob na inextend sa kanya ni Jesus Christ. Yung kanyang pag-iyak, along with yung paghugas niya ng paa ni Jesus, yung pag-anoint, pagbubuhos niya ng mabahaling pabango dun sa paanan ni Jesus. These actions all reflected a sincere and heartfelt transformation. Dito po sa kanyang ginawang ah, walang reservation na pagpapakita ng pagpabahal at pagsamba kay Jesus, pinapakita po yung transformation na naganap na dun sa kanyang pagkatao. Yung pag let down ng hair po, yung letting down of hair po na ginawa ng babae nung panahon po na yun ay kino-consider na kahiya-hiya. Pero hindi po inisip ng babae yon. Ginamit niya yung kanyang hair para punasan yung paanan ni Jesus na buong kapakumbabaan niyang ginawa yun at hindi niya po inisip yung sasabihin ng mga taong nasa kapaligiran niya. Kasi ang kanya po, ang concern niya ay maipakita niya yung buong buo niyang pagmamahal at yung kanyang pagsisisi sa kanyang lahat, sa kanyang mga nagawang kasalanan. Yung action po, yung pagbubuhos po ng mamahaling pabango dun sa paanan ni Jesus Christ, ito po ay nagpapakita ng sacrificial giving on the part of the sinful woman na kung ano po, ito po yung sinasabi, is a demonstration of yung kung ano yung sinasabi sa banal na kasulatan, na ang tunay na pagsamba at ang pagpapahayag ng pagpapasalamat sa Panginoon ay it requires sacrifice. Yung isa pa pong sakripisyo na ginawa ng babae ay yung in public ay gawin niya yung kanyang pagpapakita ng pagmamahal kay Jesus Christ. Yung ginawa niyang paghuhugas ng paa ni Jesus at yung pagpupunas nito sa kanyang buhok, ito po ay ginawa niya in public na pwedeng in-expose niya ang sarili niya sa kahihiyan na yung magiging hindi magandang opinion sa kanya ng mga taong nakakakita sa kanya. Hindi po yun inalintana ng babae. Ang sa halip, ang inisip niya is she chose to honor Jesus in the most loving way na kaya niyang gawin, na gusto niyang gawin. Unashamed and unmindful of the opinion of the people na nasa paligid niya. Ang concern lang po ng babae ay makipakita niya ang kanyang pasasalamat kay Jesus Christ dahil sa kapatawaran na kanyang tinanggap. The woman's actions show that true gratitude to Jesus cannot be hidden. Hindi po tinatago yung ating pasasalamat sa Panginoon. It overflows. Ito po ay umaapaw at hindi mo mapipigilan. Pag punong-puno ka ng pagpasalamat sa Panginoon, hindi po ito mapipigilan. Kung paano po the woman's bold action, yung kanyang pinakita niya na action na sa kabila ng mga sinasabi ng mga nasa paligid niya, ito po ay nagpapakita na ini-express ng babae, pinapahayag ng babae yung kanyang pag-ibig at yung kanyang pasasalamat kay Jesus Christ. It reflected the woman's profound love and gratitude toward Jesus for His grace and forgiveness. It shows that forgiveness produces unreserved love and worship. Sa atin po mga mananampalataya, may mga pagkakataon na kapag pinakikita natin yung ating pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon, sa ating pagsayaw, pag, pagsigaw, pagpalakpak, pag-awit, maraming mga tao na hindi nakakaunawa sa ginagawa natin, may mga pagkakataong pinagtatawanan tayo at sinabing nakakahiya ang ginagawa natin. Pero dahil po sa ating mga puso ay nag-uumapaw din ang pagpapasalamat sa kabutihan, sa kagandahang loob ng Diyos, gaya ng sinful woman, hindi po tayo nahihiya sa sinasabi ng tao kapag ginagawa natin nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ano po bang ibig sabihin ni Jesus Christ? What does Jesus mean when He said, "Her sins, which are many, are forgiven, for she loved much"? Malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya.
Sa English translation po, maaring magkaroon po ng misinterpretation. Maaring isipin na kaya siya napatawad ay dahil nagpakita siya ng labis-labis na pagmamahal sa Panginoon. Jesus did not mean that the woman earned great forgiveness with her great love. For she loved much po ay dinidefine po nito yung forgiven. Ito is the phrase for she loved much is the proof of forgiveness. The proof that the woman is forgiven, hindi po yun ang dahilan kung bakit siya ay napatawad. Yung pagpapakita ng pagmamahal ng sinful woman, hindi po niya to pinakita dahil uh, pinakita niya dahil tumanggap siya ng kapatawaran kay Jesus. Hindi siya napatawad dahil nagpakita siya ng pagmamahal kay Jesus. So, her great love was the result of forgiveness, hindi reason for forgiveness. Klaro po to doon sa parable na binigay ni Jesus. Nung tanungin niya si Simon, sino ba ang higit na magmamahal doon sa nagpatawad? Yung nagpatawad ng konti o yung nagpatawad ng maliit. So malinaw po na yung pagmamahal ay kasunod ay yung pagmamahal ay bunga ng pagpapatawad. Klaro din po to nung sinabi ni Jesus Christ sa Lucas 7:50 na yung babae ay pinatawad dahil sa kanyang pananampalataya, hindi dahil sa pag-ibig na ipinakita niya. So, malinaw po na yung pagkapatawaran po, yung babae po, yung pagpapakita po ng pagmamahal ng babae ay hindi dahil hindi dahilan ng kanyang kapatawaran, ng pagpapatawad sa kanya, kundi kaya niya pinakita, gayon na lamang pagpapakita niya ng pagmamahal kay Jesus ay dahil bilang pasasalamat sa kapatawaran na tinanggap niya kay Jesus. Uulitin ko po, the woman's great love showed that she had received great forgiveness. Yung great love na pinakita niya kay Jesus ay resulta ng kapatawaran na tinanggap niya kay Jesus, hindi dahilan ng kanyang kapatawaran. Ano pa po ang ibig sabihin ni Jesus Christ dito? Hindi po ibig sabihin ni Jesus Christ na her sins which are many are forgiven. Ang ibig sabihin po ni Jesus Christ here, what Jesus meant was, if we are not aware of how great our own sin debt to God is in His eyes, we will not have a proper degree of love and gratitude to God for the sacrifice that the Father and Jesus had to do and for the mercy that He has shown us in making forgiveness of that debt possible. Ang ibig sabihin po ni Jesus Christ, kung hindi tayo aware kung gaano karaming kasalanan, gaano kalaki ang kasalanan na pinatawad sa atin, hindi rin natin maipapakita ang pagmamahal sa Kanya. Hindi rin tayo magpapakita ng ganun, ng tamang pagmamahal at pasasalamat sa Kanya. Kasi kahit anong dami ng kasalanan na pinatawad sa atin, kung hindi ka aware na ganun karami at ganun kalaki ang kapatawaran na tinanggap mo, hindi mo maibibigay ang tamang pagmamahal at pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya po ganun na lang ang pagmamahal na ay pinakita nung sinful woman kay Jesus Christ ay dahil aware siya. Aware siya of the greatness of the forgiveness she received from Jesus, which explained the intensity of the expression of her love for Jesus. Uulitin ko po, hindi po ibig sabihin ni Jesus Christ na kaya ganun na lang ang pinakitang pagmamahal nung babae ay dahil sa dami ng kasalanang pinatawad sa kanya. Kasi kahit
gaano karami ang kasalanang pinatawad sa atin kung hindi tayo aware sa ginawang pagpapatawad sa atin ng Panginoon na ganun kalaki, ganun karaming kasalanang pinatawad sa atin, hindi rin natin ibibigay ang tamang pagmamahal at pasasalamat sa Panginoon. So ang emphasis po, ang gusto pong i-emphasize natin ng Panginoon dito ay maging aware tayo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Panginoon na pinatawad tayo sa ating mga kasalanan at kung gaano kalaki ang sakripisyo na ginawa ng Panginoon, ginawa ng Ama nang ibinigay niya si Jesus Christ at ginawa ni Jesus Christ nang ibinigay niya ang kanyang buhay. Kung lagi natin kung ito'y mauunawaan natin at magiging aware tayo, ganoon na lamang ang magiging pagpapasalamat natin sa Panginoon at ibibigay natin sa Kanya ang tamang pagmamahal at pagpasalamat. So, yung kasalanan po nung babae, alam na alam niya na marami. At alam na alam niya kung sino si Jesus. Kung sino si Jesus bilang tunay na Mesaya. Alam na alam ng babaeng makasalanan na marami siyang kasalanan at kailangan niya ng kapatawaran. At ang mahalaga, mayroon siyang pananalig na si Jesus Christ bilang Mesaya ang siya lamang makapagbibigay sa kanya ng kapatawaran na kailangan niya. Nakita ni Jesus Christ sa puso sa babaeng makasalanan yung tunay na pagsisisi. Jesus saw true repentance from the woman at kaya naunawaan niya yung sobrang pagmamahal na ipinakita sa kanya ng makasalanang babae. The sinful woman showed the kind of heart that God desires from us. Broken, humble, and open to grace. Ganito po ang gusto ng Diyos na puso na mayroon tayo. Na alam natin kung gaano ang nakakaawang kalagayan natin. Aware tayo na kailangan natin ang kapatawaran. At buong kapakumbabaang lalapit tayo sa Panginoon para humingi ng kapatawaran para tanggapin ang biyayang ibibigay niya sa atin. So Jesus affirmed that the woman's acts of love are a demonstration of her forgiven state and her deep gratitude for being forgiven much is what motivates her to love Jesus much. Yun pong ginawang pinakitang pagmamahal nung makasalanang babae kay Jesus, ito po ay demonstration nung alam niya, yung awareness niya na siya ay napatawad na. Kaya sobra-sobra ang kanyang pasasalamat sa tinanggap niyang kapatawaran. At ito yung dahilan kung bakit gano'n na lamang ang pinakita niyang pagmamahal at pagsamba kay Jesus. Ito pong pagpapakita niya ng extravagant love and gratitude were a natural outpouring, yung nag-uumapaw sa kanyang puso na pagpapasalamat sa kapatawarang tinanggap niya. The woman understood the magnitude of her forgiveness and responded with great love. Ganun na naunawaan po ng babae kung gaano kalaki yung favor na tinanggap niya sa Panginoon nang siya ay mapatawad. Kaya ganun na lamang po ang response niya, yung yung unreserved act of love and worship na dapat din po sana maging response natin na maging aware po tayo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin ang kapatawaran kahit hindi tayo karapat-dapat. Sana katulad din po ng sinful woman ay we respond with great love sa ating Panginoon. Jesus directly linked the woman's transformation, yung kanyang pagmamahal na pinakita with the forgiveness that she received. Yung pong response, yung pong pag-ibig, uulitin ko po, yung pag-ibig na pinakita
nung sobrang pagmamahal na pinakita nung sinful woman sa Panginoon, ay response niya dun sa katapatawang tinanggap niya, na experience niya kay Jesus Christ. In the final words of Jesus encountered with the sinful woman, Jesus assured the woman of her forgiveness and peace. Sinabi niya dun sa sinful woman, her faith has saved her, and Jesus sent the woman away with the assurance that her sins are forgiven. This declaration of forgiveness and peace highlights that the woman's faith in Jesus and her response to His mercy were what brought her salvation. Yun pong pananalig ng babae kay Jesus Christ at yung kanyang pagpapakita, yung kanyang response dun sa habag na tinanggap niya. Iyon po ang dahilan kung bakit siya ay napatawad at tinanggap ang kaligtasan. Hindi yung actions ng babae ang nag-earn ng forgiveness niya. Hindi yung ginawa niyang paghuhugas ng paa, pagpupunas o pagbubuhos ng mamahaling pabango. Hindi po iyon. Kung hindi yung kanyang pananalig kay Jesus Christ bilang Messiah who could forgive and cleanse her. Ibig sabihin po, even before pumunta yung babae dun sa bahay ng Pariseo para hugasan ang paa ni Jesus, para ibuhos yung mamahaling pabango, naranasan na nung babae yung kapatawaran mula kay Jesus. Dahil ganun na lamang po yung faith nung babae kay Jesus Christ. Alam niya kung sino si Jesus, alam niya si Jesus ay Messiah, kaya alam niya, kaya yun ang naging dahilan kung bakit buong puso siya nagsisi sa kanyang kasalanan, at nung siya ay pumunta kay Jesus, nagkaroon na po siya ng pagbabago sa kanyang buhay. Tinalikuran na niya yung kanyang kasalanan, at kaya po siya pumunta doon sa bahay ng Pariseo ay hindi para humingi ng kapatawaran, dahil alam niya na siya ay pinatawad na ni Jesus Christ. Yung kanyang pagpapakita ng yung extravagant love doon kay Jesus Christ ay a demonstration na alam na niya, naranasan na niya yung kapatawaran mula kay Jesus. At ito po ay in-affirm ni Jesus nung final words of his encounter, nang sabihin niya na in-assure na niya yung woman of her forgiveness, nang sabihin niya na your faith has saved you. Ibig sabihin, yung kanyang pananalig, na kanyang pagpunta doon, buong pananalig siyang pumunta doon para ipakita niya yung kanyang pagpapasalamat kay Jesus Christ. So, ano naman po ang ibig sabihin ni Jesus when he said, "But he who is forgiven little loves little"? In contrast po, si Simon, the self-righteous and judgmental Pharisee, who on the outside, parang sa panlabas, ay parang matuwid dun sa sinful woman, ay hindi siya nagpakita ng much love and gratitude kay Jesus, kapagkat hindi niya kinilala si Jesus Christ. Hindi niya kinilala si Jesus Christ bilang Messiah. At hindi rin siya aware na ganon kalaki din ang kanyang malaking pagkakautang sa Panginoon, na siya din ay makasalanan na nangangailangan ng kapatawaran. Sapagkat sa kanyang perception, siya ay hindi siya, sa kanyang perception, hindi niya kailangan yung kapatawaran, hindi kagaya ng babaeng makasalanan. Na iniisip niya na hindi niya kailangan ang kapatawaran mula sa Panginoon, kaya gano'n na lamang hindi siya nagpakita ng pagmamahal at gratitude kay Jesus. The Pharisee did not recognize his own need for God's grace. He thought that compared to the sinful woman, he needs little or no forgiveness at all, and that he is not so much in need of God's grace and mercy as the sinful woman. So ito po ang ibig sabihin ni Jesus Christ, kaya hindi po nagpakita ng ganun ng pagmamahal si Simon na isang Pariseo. Hindi niya pinakita yung pagmamahal niya at pagsamba niya kay Jesus. Wala siyang pinakitang respeto, wala siyang pinakitang
Hindi niya binigay kay Jesus yung dapat na courtesy na binigay niya sa bisita. Hindi niya binigyan ng pagpapahalaga si Jesus dahil hindi niya kilala si Jesus bilang Messiah at hindi niya tinatanggap sa sarili niya na kailangan niya ang kapatawaran mula kay Jesus. So ano po yung lesson na matututunan natin from the sinful woman's encounter with Jesus? True repentance produces genuine gratitude for God's grace. Yung action po nung babae, the sinful woman, it demonstrated deep gratitude that comes from true repentance. Nung bago pa lang po, ulit ko po, bago pa lang po pumunta yung babae dun sa bahay ng Pariseo, siya po ay nagsisi na tinalikuran na niya yung kanyang mga pagkakasala. Tinalikuran na niya yung sinful past niya. At kaya nga po, buong pagmamahal na pumunta siya doon para sa bahay ng Pariseo nang malaman niya nandun si Jesus Christ para maipadama niya, maipakita niya kay Jesus Christ yung kanyang pagmamahal at pagsamba dahil kinikilala niya si Jesus Christ bilang Savior, bilang Messiah at kinikilala din niya yung kanyang at buong pananalig na alam niya na si Jesus Christ ang makapagbibigay sa kanya ng kapatawaran. Kaya nga po, ito po ang naging dahilan yung true repentance na mayroon yung sinful woman, yung naging dahilan kung bakit naibigay niya yung buong pasasalamat niya sa Panginoon sa pagtanggap niya ng kagandahang loob ng Diyos. Her outward acts of devotion were a result of her inner recognition of her sinfulness and the forgiveness she had received. Yung tunay po na nagsisisi sa kasalanan ay nakikilala na lalaman niya, kinikilala niya yung kanyang pagkakasala at kinikilala niya yung kailangan niya ang kapatawaran mula sa Panginoon. At sa kanyang pagtanggap ng kapatawaran mula sa Panginoon, ay binibigay niya yung nararapat na pasasalamat sa Panginoon. Ano ba po yung lesson na matututunan natin sa sinful woman's encounter with Jesus? Gratitude is the overflow of forgiven hearts. Forgiveness leads to a sense of gratitude which showcases itself in acts of love and service. Kapag naranasan mo ang kapatawaran mula sa Panginoon, mag-uumapaw ang pasasalamat sa puso mo at dahil dito magkakaroon ka ng pagnanais na maipakita ang pagkasalamat na yan sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya. Another lesson is forgiveness transforms lives. The forgiveness that Jesus offers is transformative. Yung pong kapatawaran na binibigay ni Jesus, yung ina-extend ni Jesus Christ sa sino mang humingi nito sa Kanya, ito po ay nagbabago ng buhay. Yung pagmamahal ng sinful woman kay Jesus, na yung kanyang pagmamahal na ipinakita niya, at yung acts of devotion na pinakita niya, ay ito po ay nagpapakita nung na nabago na yung buhay niya. Nabago na yung buhay niya dahil sa kagandahang loob na tinanggap niya sa Panginoon, dahil sa kagandahang loob ng Diyos. When forgiven, a person's life is changed as he or she begins to live in response to the grace they have received. Forgiveness has the overwhelming power to transform a person. Kapag tinanggap ng isang tao ang kapatawaran mula kay Jesus, mula sa Panginoon, hindi maaaring hindi mabago ang buhay niya bilang pagtugon sa kagandahang loob na tinanggap niya mula sa Panginoon. Pagkat kapatid, yung pong forgiveness na tatanggapin natin sa Panginoon, hindi po tayo deserving dito. No one of us is deserving to receive forgiveness. But because of our faith in Jesus Christ, we receive forgiveness. Pero hindi pa rin po masasabi na dahil tayo ay karapat-dapat na dahil nanalig tayo. Ang lahat po ay dahil
sa kagandahang loob ng Diyos. So, bilang pasasalamat po at bilang biyaya na rin ng Panginoon, kapag tinanggap natin ang forgiveness sa kapatawaran sa ating mga kasalanan, nandun na rin po ang tulong mula sa Panginoon na talikuran na tayo talikuran na natin ang kasalanan at mapalaya tayo sa kasalanan. Kaya nga po yung kapatawaran mula sa Panginoon ay nagdudulot sa pagbabago ng ating buhay dahil na rin po sa biyaya ng Panginoon. Ano pa po ang lesson na matututunan natin? No past is too sinful for God to forgive. Kahit gaano pa kasalanan ng nakaraan mo, kahit gaano pa karumi ng nakaraan mo, wala pong hindi mapapatawad ang Panginoon. Jesus welcomes the outcast and the sinner not because he condones sin, but because he offers redemption to those who seek him sincerely. Gusto po ng Panginoon na lumapit yung mga makasalanan sa Kanya. Hindi dahil kinukonsinti niya yung kasalanan, kundi gusto niya na lahat ng lalapit sa Kanya ng buong pusong may pagnanasa na talikuran ng kasalanan. Lahat ng ito ay willing na willing ang Panginoon na ibigay to offer redemption, to offer the free gift of salvation. Another lesson is a life troubled by a sinful past can become a life of peace devoted to godly service to God. Ang isang tao na tinalikuran yung kanyang nakaraan ay sigurado pa rin po na makakarinig ng mga kung ano-ano sa ibang tao. May mga tao na hindi makakalimutan yung nakaraan natin at hindi mapapatawad yung mga kasalanan natin. Subalit ang Diyos, kapag binigay na yung kanyang pagpapatawad, kinakalimutan na ng Panginoon ang ating mga kasalanan. At binibigay niya yung, dahil dito ay pwedeng ang sino mang napatawad ay maaaring ma-enjoy yung kapayapaan na ibinibigay na rin ng Diyos kasama yung kapatawaran na ipinagkaloob niya sa atin. Critics will come and go, but the peace of God will last forever. Ang mahalaga po ay yung kapayapaan na ipagkakaloob ng Diyos kasama ng kapatawaran na binibigay niya sa atin. Another lesson is holiness does not mean separation from sinners, as Simon believed. Kapag ikaw ay napatawad na ng Panginoon at nagbagong buhay ka na at ikaw ay nakaranas na rin, tinanggap mo na, tinatanggap mo na, ina-enjoy mo na sa buhay mo yung kagandahang loob ng Diyos, ikaw ay naging anak na ng Diyos. Hindi ibig sabihin po na magkakaroon ka na ng holier than thou attitude, na makakalimutan mo na kung ano man ang ano man ang nakaraan mo, nakakalimutan mo na ikaw man ay dati ring makasalanan. Ibig sabihin ay magiging ang pakikitungo mo sa mga makasalanan ay para ka na rin si Simon na may panghuhusga. Ang gusto po ng Panginoon kapag tayo ay tumanggap ng kapatawaran mula sa Kanya at tayo ay naging mga anak na ng Diyos, at nag-enjoy na ng kanyang kagandahang loob, i-extend din po natin yung kagandahang loob na tinanggap natin sa Panginoon. I-extend natin sa ating kapwa upang sa pamamagitan ng ating buhay ay maranasan din ng iba yung naranasan nating pagbabago sa ating buhay, yung naranasan nating na kapatawaran at kagandahang loob mula sa Panginoon. So, ang gusto ng Panginoon, yung holiness, yung ating kabanalan ay magiging daan para magkaroon ng healing or magkaroon din ng transformation sa buhay ng ibang tao. At ano pa po ang napakahalagang lesson na natututunan natin from the sinful woman's encounter with Jesus? We need to repent for every sin, big or small, ask forgiveness and show thankfulness and love for God's mercy. Huwag po tayong maging kagaya ni Simon, na sa tingin niya sa sarili niya, maliit lang kasalanan niya o wala siyang kasalanan. So,
hindi siya lumalapit sa Panginoon. Habang nandito po tayo sa mundong ito, patuloy pa rin po tayo makakagawa ng kasalanan. At bawat kasalanan na ating nagagawa, lagi po tayong humingi ng kapatawaran mula sa Panginoon. Tanggalin po natin yung religious pride. Patuloy tayong magbuong kapakumbabaang humingi tayo ng kapatawaran, maliit man o malaki ang ating kasalanan, sapagkat ang bawat kasalanan, maliit man o malaki, ay dapat ay needs God, ay nangangailangan ng kapatawaran mula sa Panginoon. So, maliit man o malaki ang kasalanan natin, humingi tayo ng kapatawaran at laging magpasalamat sa pagkapatawarang pinagkakaloob sa atin ng sa atin ng Panginoon. So, para lagi po tayong yung ating relasyon sa Panginoon ay laging manatili na maayos. So, lagi po tayong maging aware sa mga kasalanang nagagawa natin at upang tayo ay patuloy na humingi sa Kanya ng kapatawaran. So, ano po ang makikita natin dun sa contrast between sa buhay, sa nangyari, sa ginawa ng sinful woman at sa ginawa po ng Simon? Si Jesus did not deny the woman's past. Hindi po binaliwala ni Jesus Christ yung nakaraan ng babae. Pero hindi po ito ang mas mahalaga kay Jesus at hindi po ito ang tiningnan niya nang lumapit sa kanya yung babae. Ang tiningnan ni Jesus, yung pananampalataya, yung pagmamahal, at yung tunay na pagsisisi at pagtalikod ng babae doon sa kasalanan. Bilang pagpapatunay na siya nga ng pagbabago ng kanyang puso, kaya siya ay pinatawad. In contrast, si Simon po ay wala siyang pinakitang pagmamahal, respeto, at gratitude kay Jesus Christ because he failed to recognize his own need for forgiveness. Sa kanyang isipan, sa kanyang pagtingin sa kanyang sarili, iniisip ni Simon na hindi niya kailangan ng kapatawaran dahil iniisip niya na hindi siya marumi, gagaya ng sinful woman. So yung contrast po dito sa buhay ng babaeng makasalanan at sa Simon na judgmental Phariseo, this contrast reveals the heart of the gospel. Now, only those who recognize the depth of their sin experience the depth of God's grace. Yun lamang nakakakilala, realize, ina-acknowledge yung laki ng kanyang kasalanan, ang lalapit sa Panginoon para humingi ng kanyang kapatawaran at sa gayon ay maranasan yung kagandahang loob ng Panginoon. So napakahalaga po na lagi tayong aware yung katatayuan natin sa harapan ng Diyos, lagi tayong aware sa nilalaman ng ating puso. At kung sa mga pagkakasala na nagagawa natin, lagi nating i-acknowledge ang ating mga pagkukulang at lagi tayong lumapit sa Panginoon para humingi ng kanyang kapatawaran nang sa gayon patuloy nating mananasan ng yung kanyang kagandahang loob. So ano po ang nais ng Diyos? Nais ng Panginoon lagi nating na mangyari sa ating buhay. No matter how broken we are, let us kneel at Jesus' feet and He will restore us. Kahit na po tayong mga anak ng Diyos, marami pa rin pagkakataon na binibigo natin ng Panginoon. Marami pa rin pagkakataon na nagkukulang tayo sa Kanya. Maraming pagkakataon na patuloy tayo nakakagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. And in our moments of failure and brokenness, no matter how deeply we failed God, and no matter how broken we are, Jesus steps into our lowest moments with compassion and seeks to meet us right we are. Si Jesus Christ po, hindi niya iniintay na iayos natin ang ating mga sarili or to get over our shame bago
bago siya lumapit sa atin. Kahit siya ay anak ng Diyos, siya pa rin po ang Jesus initiates the encounter. He offers us the opportunity, lagi siyang nandyan, ini-extend ng kanyang kamay to heal us, to restore us. Kung paano po si Pedro, when he was weighed down, nandun yung bigat na naramdaman niya nung dinenay niya si Jesus. Nandun yung nahihiya siya sa kanyang ginawa. Jesus came to him after resurrection, not to condemn him, but with love and invitation to invite him to begin again, to renew his relationship with him. In the same way, kahit na po gaano pa ka, kas, ka, ka, kalaki ng kasalanang nagagawa natin, kahit gaano pa sa tingin natin gaano kasirang-sira na yung buhay na nasisira ng buhay natin, Jesus is always present. He never leaves us and is always ready to meet us and lead us forward. Napakabuti po ng ating Panginoon. Kay Jesus Christ, restoration is not about fixing ourselves before coming to Him. It is about letting Him meet in our mess, trusting Him to put us back together, and stepping forward in renewed purpose. Whether we are at the high point or low point in our lives, the call remains, follow Him. Patuloy po tayong lumapit kay Jesus kahit na nagkakamali tayo. Sa tingin natin, hindi na tayo karapat-dapat lumapit kay Jesus. Sobrang laki ng kasalanang nagawa natin. Patuloy po tayong lumapit sa Kanya. Patuloy po tayong sumunod sa Kanya. It is in doing so that we will find healing and purpose. At yung malaramdaman natin yung love, yung unconditional love niya that is stronger than shame. Jesus, kahit na ano pa yung bigat ng nagawa nating pagkakamali, kahit na lugmok pa tayo, kahit na buwal pa tayo, hindi tayo pababayaan ni Jesus na tuluyang malugmok. He seeks us out, He extends His hand, and He meets us where we are. He is always there to restore us. And in our darkest moments, hindi siya nandyan para i-condemn tayo, kundi iparamdam sa atin yung kanyang walang kondisyong pag-ibig. Si Jesus Christ po hindi kagaya ng sa mga tao sa mundong ito, na pag nagkamali ka, ay ide-demand na explanation, at yung kanilang pag-demand na explanation, yung pag-interrogate sa'yo, mawawalan ka ng integrity. Mawawala ang pagdignidad mo pag kinondem ka nila, pag nagkamali. Jesus does not demand explanations for our failures. Instead, He invites us to reaffirm our love for Him. He invites us to come to Him for healing and restoration, to transform our shame into grace and our guilt into love. Ganyan po kabuti si Jesus Christ. Ganyan niya tayo kamahal. Kaya po mga kapatid, sa pagtatapos po ng ating pong pakikinig ng salita ng Diyos, I will leave you something for us to reflect. Our Father in heaven gave His beloved Son Jesus Christ for our salvation. Binigay ng ating Ama sa langit si Jesus Christ para sa ating kaligtasan. At si Jesus Christ binigay niya ang kanyang buhay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan at para tayo magkaroon ng buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya at buhay na walang hanggan. Paano natin ibinabalik? Paano natin ine-express yung ating pag-ibig, yung ating pong pagsamba, yung ating pasasalamat kay Jesus at sa ating Ama sa Langit? How do we express our love, devotion, and thankfulness for the costly sacrifice that our Father in heaven and Jesus did for our sake? Are we like the sinful woman
who recognize Christ's true worth and whose response to God's love is filled with humility, gratitude, and unrestrained love and worship. Yung kagaya ba tayo nung makasalanang babae na ibinigay na ang lahat kay Jesus? Binigay ang lahat-lahat na pwede niyang ibigay. Walang siyang tinira, lahat-lahat. Hindi na niya inisip kung ano yung sasabihin ng iba. Ang tanging concern niya, maipakita yung pagmamahal at papasalamat niya sa Panginoon. O kagaya ba tayo ni Simon, na marami pang reservations, full of pride and arrogance at maraming reservation sa ating pag-express ng ating pagmamahal at pagsamba sa Panginoon. Sabi nga ng pastor natin sa Sunday Fellowship, meron sa atin, binibigay nga natin yung ating talento, pero hindi natin binibigay ang panahon. Nag-iiwan pa tayo sa ating mga sarili. Marami pa tayong nire-reserve sa ating sarili at hindi natin binibigay sa Panginoon yung karapat-dapat na pagmamahal at pasasalamat na siya lamang ang karapat-dapat tumanggap. Nawa po, sa napakinggan po nating salita ng Diyos sa araw na to, ay ma-realize ng bawat isa ang mga pagkukulang pa natin sa ating pagpapakita ng ating pagmamahal at pasasalamat sa Panginoon sa napakadakila niyang pag-ibig sa binigay niya para sa atin para maranasan natin yung buhay na dinaranas natin ngayon. Yung buhay na punong-puno ng pagpapala. Buhay na haantong sa buhay na walang hanggan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na na-encounter ko si Jesus Christ sa pamamagitan po ng Life in the Spirit Seminar na ginawa ng lingkod April of 1985. Bago po yung encounter ko kay Jesus Christ sa pamamagitan ng Life in the Spirit Seminar, ako po ay parang si Simon. Ang tingin ko rin po, mabait po ako, mabuting tao, pero ngayon ko po na-realize, ako pala'y parang si Simon, na mataas ang tingin ko sa sarili ko, na ang tingin ko sa sarili ko ay hindi dahil nga ako'y mabuti at sinasabi nga ng iba na ako daw po ay dahil sa aking kabaitan ay lalampas na sa langit. Ako po kasi ay very religious person, palasimba at talaga naman pong very religious. So ang akala ko po noon, kilala ko po si Jesus bilang tagapagligtas. Pero hindi po ganun kaseryoso na iniisip ko na si Jesus Christ bilang tagapagligtas ko. Dahil lang akala ko po noon yung mabuting mga ginagawa ko ay sapat na para makapunta ako sa langit. At kung ako man ay nagkakasala, kapag kinonfess ko yung kasalanan ko ay maaari akong makapunta sa langit dahil marami naman akong nagagawang mabuti. Hindi ako kagaya ng mga taong nandaraya, pumapatay, at kung gumagawa ng mabibigat na kasalanan. So ang tingin ko sa sarili ko noon ay dahil sa mabubuting ginagawa ko ay I have every right to go to heaven. Pero salamat sa Panginoon. In April of 1985, sa Life in the Spirit Seminar, na-encounter ko si Jesus Christ. At noon ko na-realize kung gaano pala kalaki ang tingin ko sa sarili ko at noon ko na-realize na ako pala ay kagaya din ng ibang makasalanan na kung hindi ko tatanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, yung sinasabi ng iba na siguradong ako'y lalampas pa sa langit ay hindi po mangyayari. Sa halip, ako pala ay patungo rin sa walang hanggang kaparusahan. Salamat, tulad ng makasalanang babae sa ating po nakapakinggang salita ng Diyos, na-realize ko na
kailangan ko pala si Jesus Christ. Kailangan ko pala ang kapatawaran na at dahil tinanggap ko yung kapatawaran kay Jesus Christ na naging daan kung bakit ngayon po ay nabago ang aking buhay. Ngayon ko na-realize na kulang pa pala yung binibigay kong pagmamahal. Hindi pa pala sapat yung paglilingkod ko sa Panginoon para maibalik ko yung pasasalamat, para ma-express ko yung sobrang pasasalamat sa puso ko. Na kung hindi ko na-encounter si Jesus, hindi ko po mararanasan tong buhay na nararanasan ko ngayon. At lalo pong hindi po ako makakarating sa langit sa oras ng paglisan ko sa mundong ito. Kaya salamat po sa Panginoon na ginamit niya ang ating community para magkaroon ako ng encounter kay Jesus at ma-realize ko na kailangan ko pala si Jesus Christ at naging daan yun para ako ay lumapit sa Kanya, para tanggapin ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas na naging dahilan kung bakit ngayon kahit hindi man ako karapat-dapat sa kabila ng pagkukulang ko pa rin, ng maraming pagkukulang ko pa rin sa Panginoon, ay ine-enjoy ko ngayon yung buhay na ganap at kasiyasya at sigurado po ako na kapag dumating yung oras na kailangan ko ng lumisan sa mundong ito, ako ay patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, salamat po. Patuloy pong magpasalamat ang bawat isa sa atin sa buhay na atin pong tinatamasa ngayon, sa kagandahang loob na tinatamasa natin sa bawat oras ng ating mga buhay. At nawa, sa salita ng Diyos na napakinggan natin ngayon mga kapatid, mas sikapin pa ng bawat isa sa atin na sa bawat oras ng ating buhay, maipadama natin yung all-out na pagpapakita ng ating pagmamahal at pagpapasalamat sa Panginoon sa kapatawaran tinanggap natin at sa lahat ng biyaya na tinatanggap natin sa bawat oras ng buhay natin kahit hindi man tayo karapat-dapat. Sama-sama po tayong manalangin. Aming Ama sa langit, marami pong salamat sa mga salita mo na napakinggan namin sa araw na ito. Salamat, Ama, pinaunawa mo sa amin na sa kabila pala ng marami pa na tinatanggap naming mga biyaya at pagpapala mula sa iyo. Napakarami pa naming pagkukulang, Ama. Napakarami pa naming reservations, napakarami pa naming wini-withhold at hindi namin napapakita sa iyo ang pagmamahal at pasasalamat na ikaw lamang ang karapat-dapat na tumanggap. Ama, patawad po. Patawad na dahil sa maraming distraction sa aming mga buhay, hindi namin naibabalik sa iyo, hindi namin naibibigay sa iyo yung dapat na pag-ibig, yung dapat na pagmamahal, pagsamba at pasasalamat na karapat-dapat mong tanggapin. Ama, dalangin po namin sa tulong na yung banal na Espiritu sa mga nalalabi naming buhay dito sa lupa. Nawa, maibigay namin ng buong buo ang aming buhay without reservations, ang aming pasasalamat sa iyo, Ama. Alam namin, Ama, na kulang pa yung aming mga ibibigay namin sa iyo, Ama. Dahil hindi namin maibabalik yung hindi namin matutumbasan, Ama, yung kabutihan, yung lahat ng ginawa mo para sa amin. Ama, maraming salamat po na sa kabila ng aming pagkukulang, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, at hindi nagbago ang pag-ibig mo sa amin. Marami pong salamat, Ama. Nawa po, sa tulong ng iyong biyaya, sa tulong ng banal na Espiritu, ay sa mga
susunod pang araw ng aming mga buhay ay mapunan namin ang aming mga pagkukulang at maibigay namin ng buong buo without reservation ang aming buhay para sa paglilingkod sa iyo. Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. God bless us all po. Amen. Alam ko po na pagpala tayo ng salita ng Diyos sa gabing ito. At muli po, magkita-kita tayo sa darating na Miyerkules, Midweek Fellowship, 6 to 8 p.m. po. At meron din pong Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. At meron din po tayong Sunday Fellowship. Dalawang session po yon. Isang 9 to 11 a.m. at isang 2 to 4 p.m. At bilang pagtatapos ng ating gawain, pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. Siyempre po, pamilya natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, tapat na lingkod ni Kristo, buhay na patotoo. God bless us all.